Oh, so part na naman 'yan ng kanilang pambubudol kay Inday na tumakbo. Paano kung si Inday talaga wala namang balak? Kasi alam mo, miski ako madidismaya eh. Madidismaya ako kasi putya, kahit naman ako tumakbo ko ng presidente, ang pagiging presidente is a thankless job. Ibig sabihin, may gawin kang maganda, pangit pa rin sa iba. So what's the point? Kumbaga, alam mo, isa pang nakikita kong ginagawa ng mga taga-kamara, yung mga batikan na sa politika, dinidiscourage si Inday Sara para tumakbo sa 2028. Kasi kahit anong paninira mo sa isang Duterte, mahihirapan kang sirain yan sa tao. Ang napapansin kong ginagawa ng mga kongresista kay Inday Sara, sinisira nila yung will ni Inday Sara. Mas lamang sa akin na na sinisira nila yung will ni Inday Sara, yung pagkagana ni Inday Sara sa politika ay mukhang ginagawa nila ang lahat kasi if you cannot beat them, destroy them, gano'n. O kaya kumbaga suyain siya ng suyain, mayat maya batikusin siya, suyain siya ng suyain hanggang sa nako, ayoko na sa politika, di ba? O kasi syempre si Inday, mainitin din ang ulo niyan eh. Ayoko na sa politika, buwisit yan. Imbis na inaasikaso ko yung mga anak ko, sarap-sarap ng buhay ko sa Davao eh. Pumasok-pasok ako rito, napaka-stressful. Ayoko na ng toxic, ayoko na, di ba? O di nagwagi na sila kapag ganun. O malay mo, ang talaga namang ang talagang agenda nila is hindi sirain si Inday Sara sa tao or sirain si Inday Sara sa tao at the same time sirain yung gana at yung will ni Inday Sara para magsilbi sa bayan. Natatandaan ninyo nung panahon ni PRD, maraming beses siyang muntik na mag-resign kasi nawalan na siya ng gana eh. Sabi nga niya, nakakawalang gana sa Pilipinas, sobrang corrupt. Sobrang grabe ang drugs. Hindi ko ni-expect na ganun kalalim hanggang pulis. Nawalan talaga ako ng gana. O di ba? Baka mamaya ganun ang ginagawa nila kay Inday. Kasi kahit naman sino sa inyo di ba? Buong sa loob ng 6 na taon. Sa tuwi na lang pinagagalitan ka. Araw-araw na ginawa ng Diyos, ginagawan ka ng issue, chismis. Kasi tinan nyo, meron dito yung mga nag-resign sa opisina dahil sa politika. Wala ka namang ginagawa pero araw-araw feeling mo pinapagalitan ka ng boss mo, araw-araw feeling mo pinag-iinitan ka, araw-araw sinisita lahat ng ginagawa mo, hindi ka naman pala absent pero pag nag-file ka ng leave, di ina-approve yung leave mo. Tapos kapag nag-sick leave ka, ang dami-daming mga requirements na hinihingi. Alam mo yon, yung ang gagawin mo pag ganun is maghahanap ka na lang ng ibang kumpanya, ililipat ka na lang, aalis ka na lang dun kahit maganda sweldo kasi nga toxic. Kaya baka mamaya, ganun ang ginagawa nila kay Inday, inuuta nila ng inuuta para mawalan siya ng gana sa 2028. Pero sana Inday, wag kang mawalan ng gana. Kasi ang pagsisilbi sa bayan, bagamat napakahirap, Nobel na trabaho yan. Ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo, may punto ba yon? Meron ba tayong punto ron na mukhang pinapanay-panay nila si Inday? Kasi tingnan mo hindi niya na tinanggap yung kanyang confidential funds pero ini-issue pa rin siya ng Congress. Hindi, pakita niya pa rin. Ay, ng Senate pala o sinong senador man yan o congressman. Hindi, pakita niya pa rin. Paano niya ginastos yung in 11 days. Hindi, pakita niya pa rin. So baka pwedeng gano'n. Tingnan natin anong sagot ni Sara Duterte sa Sara Imee 2028. At sinagot ni VP Sara Duterte ang lumulutang na posibilidad ng tambalan nila ni Senadora Imee Marcos. Sa gitna yan ng suportang ibinibigay ng Senadora sa pamilya ng bise. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. It is true that we are the political family, our political side of our family is going through a rough patch. Natin na ninyo. Tingnan niyo yung itsura ni Inday. She's keeping herself composed. She's, mas malambot ang puso niyan kaysa kay PRD. Babae yan eh. Tsaka yan, probinsyana yan. Banat Bay, sasabihin ko na ba? Sabihin ko na ba, Banat Bay? Hindi, ito. Sasabihin ko na siguro. Wag na. Hindi, pero may mga kilala kaming mga opisyal ng gobyerno na galing din sa probinsya na
apektado sa tuwing binabatikos ng mga vloggers. Na pag may sinabi sa kanila yung vlogger na ito, apektado sila, as in. Sobrang apektado sila. Kasi nga, feeling nila, parang probinsyano lang kami. Taga-probinsya lang kami, hindi naman kami sanay sa ganito eh. So, mga lalaki pa yun. Paano pa kaya ito? Di ba, paano pa kaya itong si Inday Sara na hindi ito kasing tigas ng tatay niya, ha? Kasi pinanganak to si Inday. Mayor na yung tatay niya eh. Tapos ang lolo niya, gobernador. Kumbaga pinanganak to sila Inday, hindi naman talaga sila naghihirap sa buhay. Kumbaga, pag sinabi mo na spoiled, baka na-spoiled din. So, ang likelihood na ang Inday Sara, which is lumaki sa probinsya, sensitive. Baka mamaya, itong mga ginagawa sa kanya, hindi na kinakaya ng puso niya, bagamat pinapakita niya na okay lang siya, pero alam natin, ang hirap nung ganito na gumagawa ka ng tama, nagtatrabaho ka ng tama, tapos hindi na-appreciate yung ginagawa mo, kada tingin mo ng TV, ng mga vloggers, ng mga troll, hindi masaya sa ginagawa mo, alam mo, madidismaya ka eh, yun ang maging problema eh. So, naaawa rin ako dito sa Ali kasi nakikita naman natin na nag-e-effort talaga. Baka mamaya lahat ng effort niya ngayon mawalan lang ng kwenta dahil lang sa mga pagbabati ko sa kanya, baka mawalan na siya ng ganang gumawa ng tama. Right now. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa patuloy na suporta sa kanya ni Senadora Amy Marcos. Sa isang ambush interview matapos ang signing ceremony para sa mga development project para sa Metropolitan Davao, inamin niyang dumaraan sa rough patch sa aspeto ng politika ang kanilang pamilya. Pero nagpasalamat siya sa solidong suporta ng senadora sa kanilang pamilya. Para lang masabtan sa mga tao, lahi ang politika, lahi ang trabaho. Okay? Nagpasalamat ko kay Senator Amy Marcos sa iyang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Bukas ba si VP Sara? Actually, dapat hindi magpasalamat ka. Ang daming nagmamahal sa inyo. Magpasalamat ka rin dun sa mga tao na po kahit hindi nyo binabayaran, kahit hindi nyo pinapansin, ipinagtatanggol kayo ng pinagtatanggol. Magpasalamat ka na may banateros na nagtatanggol sa inyo, walang katapusan. Magpasalamat ka na may mga vloggers na talagang ginagamit yung kanilang platform para kumbinsihin yung mga tao na magtiwala sa inyo. Kasi okay lang, pero okay lang din naman na magtiwala siya dyan at magpasalamat siya kay Amy. Pero sa totoo lang, hindi lang si Amy yung nasa likod ninyo. Napakarami pang mga Pilipino. Amy Marcos is just one person. Sara sa tandem nila ni Senador Amy na pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Just like the confidential funds, of next year, the future far too distant. The future is far too distant for us to speculate right now what will happen in 2020. Diba? Tumanggi naman magkomento. Ang aga-aga pa naman kasi, ang dami pang trabaho. Diyos ko, hindi pa nga natin ang dami pang problema ng mga estudyante natin, ang tatanga ng mga kabataan. Ay, hindi nga marunong magbasa yung iba, hindi marunong mag-mathematics. Problema ko pa nga kung paano sila aalisin dun sa mentality na homeschool eh. Kumbaga, binabalik pa lang natin yung estudyante, yung feel ng mga estudyante na face-to-face na. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin nila matanggap. Pati mga magulang, hindi pa rin matanggap na face-to-face na. Ang laki pa ng problema eh. Tapos po siya, pinipilit nyo kung sumagot para sa 2028. Ilang taon pa yun, Diyos ko po. Hindi ko nga alam kung mabubuhay pa ako hanggang 2028 sa dami ng problemang kinakaharap ko ngayon eh. Ayun ang sinasabi ko, Harry Roque. Inuuna mo na gawing tandem tong dalawa, si Inday wala pa naman sa isip niya yan. Nauuna ka na kasi. Hindi mo lang pabayaan tong si imbis na isa ka rin na sulsul din eh. Kung sana ginagawa mo, pilitin mo na lang lahat ng mga mambabatas na i-expose mo lahat ng nalalaman mo, tama yan. Tapos pilitin mo sila na magtrabaho for the next 1.5 years. Di mabuti kesa 2020, layo pa niyan. To si VP Di mo nga alam kung mayroon ng sabi-sabi na sa 2027
kukunin na ng China ang Taiwan pag nangyari yun, di gera na o may 2028 ka pa ba, baka wala na. Masyado kayong advance mag-isip. Sara sa pagkakaalis sa pwesto bilang deputy speakers ng kanyang mga kaalyadong sina Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Isidro Ungab. Pero nakatataba raw ng puso na tunay na kaibigan ang dalawang mambabatas. But I have a comment as their friend. Sa politics, we always say that there are no permanent friends and enemies sa politika. And as a politician, Yon ang magandang sinabi ni Inday, na in politics, there's no permanent friends and enemies.